Purihin po ang ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito ay pinagkaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po. Salamat po sa panibagong pagkakataon na binigay mo po sa amin, aming Panginoon. Nawa po ay wag po naming sayangin ang bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo po. Patawarin mo po kami saan mo ang aming mga pagkakasala, sa anumang aming karumihang nakikita mo po sa amin. Nawa po ay walang anumang maging hadlang sa patuliyang paggawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po, patuloyan ka pong magsalita po sa aming lahat. Kontrolin mo po ang aking dila, Panginoon. Yan lamang pong pinapasabi mo ang siya kong masabi sa araw na ito. At salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa karunungan na patuloyan mo pong iginagawad po sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po sa maayos na internet connection, Panginoon, at ng mga ginagamit po namin para po sa live na ito. Sa iyo po palagi ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Genesis chapter 7 na po tayo, the flood and the ark. So makikita po natin dito no po na talagang na-foretold po ang baha po dun po sa Genesis chapter 6. So ito nga pong flood na ito ay marami pong nagki-criticize po dito na sinasabi po lalo na po ng mga atheist na kine-question nila ang pagmamahal ng Panginoon na kung mahal nga daw talaga ng Panginoon ang mga tao ay bakit niya ni-wipe out ang mundo sa panggitan po ng baha po. So clearly po, hindi man sinabi pero base po sa mga pag-aaral po is di po ba ay nasabi po yung baha. Pero it took Noah 120 years before niya po matapos yung building po ng ark na sinabi po ng ating Panginoon na i-build niya po. Po, 120 years. So ibig sabihin po ay napakatagal pa po na po bago po nangyari po yung flood na sinasabi po ng ating Panginoon na sinabi niya po kay Noah. So ibig sabihin talagang binigyan niya po ng pagkakataon ang lahat ng tao nung panahong iyon na magsisi. Kasi nga po sabi po sa Genesis chapter 6 ay sabi ng Panginoon, sabi sa verse 5 rather, sabi nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Po, kaya talagang sinabi ng Panginoon na lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Po. At sabi nga po dito ay talagang si Noe lang po ang naging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. At talagang nakita din natin dito sa Genesis chapter 6 na nabuhay po si Noe ayon sa kalooban ng Diyos. Siya din po yung sinabi na Noah walked with God. Opo, katulad po nung ginawa ng kanyang ninunong si Enoch. Opo, they walked with God. Iba po no, yung description po sa kanilang pananampalataya po sa ating Panginoon. So talagang puno na po ng kasamaan po yung mga tao noong panahong iyon. And while Noah was building the ark, ay may kasama po itong preaching. May kasama po itong encouragement po sa mga tao na nakakakita sa kanya. Na gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pagitan ng baha. Lumapit na kayo sa Panginoon. Po. So, biruin mo po, 120 years. So, napakatagal po nun. Kaya po talagang sobrang mapagmahal po ang ating Panginoon. At nagbibigay po siya ng pagkakataon. Yung sinasabi pong mahaba po ang pasensya ng Panginoon. Pero yung pasensya po ng Panginoon ay limitado din po ito. Po. Kaya talagang the moment na marinig mo ang salita ng Diyos, mag-decide ka na. It's now or never. Po.
Hindi po pwedeng bukas na lang, sa isang linggo na lang, sa isang taon na lang. Hindi po. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng Diyos. Ngayon po tayo patuloy ang maglumapit sa Panginoon. Sabi nga po dito, sa verse 1, sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Po. So ipinapasok din po ng Panginoon yung mga inutos po ng Panginoon kay Noah na mga hayop po na malinis at di malinis. No po. 7 pares po yon, 7 pares din sa bawat uri ng ibon. Po. At sabi nga po dito sa verse 4, sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Po. So talagang ito pong pagbibuild po, no po, ay may kasama pong paalala po talaga. No po, while Noah was building this ark, no po, nagpapaalala po siya dun sa mga tao. No po, nagpapaalala po siya sa mga tao. And then, dito po, makikita po nga natin, so 120 years, in-extend pa ito ng Panginoon for another 7 days. No po, for another 7 days. Binigyan po sila patuloy ng pagkakataon ng ating Panginoon. No po, na makapagsisi pa. Po, kaya kitang-kita po natin dito yung sobra-sobrang pasensya po ng Panginoon sa mga tao noong panahong ito. Po, na bago pa po lipuli ng Panginoon ang mundo sa pamagitan po ng baha. Po, sobra-sobra na po yung ginawang pagpapasensya sa kanila ng ating Panginoon. Po, kaya talagang kitang-kita natin na hindi po talaga gusto ng Diyos na may mapahamak. Hindi ito yung kanyang kalooban. Po, hindi ito yung kanyang kalooban. Pero makikita nga po natin, di po ba, na talagang yun nga po, punong-puno na po ng kasalanan ang mga tao noong panahong ito. Si Noe lamang po ang talagang kinalugdan ng ating Panginoon noong kanyang kapanahunan. Po, talagang nakita natin yung pananampalataya ni Noe. At dito po, ma-remind din tayo na talagang hindi porke mabait yung tao ay pwede na siyang maligtas. Ang kaligtasan po talaga ng tao ay dapat ay may pagsampalataya sa ating Panginoon. Di po ba yung sinasabi sa John 3:16? Po, na talagang sa panggitan lamang po ng pananampalataya sa ating Panginoon para maligtas po ang tao. Para maiturin po siyang matuwid. Po, kasi nga po, without faith, no one can see God. Po, sabihin mo nga, pananampalataya. Po, sabi pa po dito, yun nga po, binigyan po ng another 7 days. No po, ang mga tao. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Sabihin mo nga, sinunod lahat. Yes, lahat ng iniutos ng Panginoon. And even po yung pagkuha sa mga hayop, hindi po ito madali, no po? Yung 7 pares ng bawat hayop na malinis at 7 pares din ng hayop na hindi malinis. Marami po ito. Itong uri ng hayop na iniutos po ng Panginoon kay Noe at sa kanyang pamilya na ilagay po doon sa daong na ipinagawa po ng Panginoon kay Noe. No po, and even po yung 7 pares din ng ibon. No po, bawat uri, imagine ilan ang species po ng ibon at ng mga hayop po nung kanilang kapanahunan. So talagang nakita natin dito na talagang napakabuti pa rin ng Diyos. Hindi niya totally ni-wiped out ang tao.
Nagtira po siya. May remnant po. Nagtira po ang ating Panginoon. Sobrang mahabagin pa rin ng Diyos. So sabi nga po, si Noe ay 600 taon nang pumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Ipinapakita po dito na napakahalaga po talaga ng pagsunod natin sa Panginoon. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, pwede din nating madala sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Opo. So nakita natin si Noe lang ang nagbigay kaluguran sa Panginoon, pero nakasama niya sa daong o sa barko na ipinagawa ng Panginoon kay Noah, yung kanyang asawa, mga anak, at mga manugang. Total of 8 person po ang iniligtas ng ating Panginoon. So ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Po, buong daigdig po ito. Talagang binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao na makapagsisi. Sabihin mo nga, binigyan ng pagkakataon. Marami pong pagkakataon. Imagine, 120 years. Po. Kaya talagang lahat po ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay totoo at magaganap. Po. Kapag sinabi ng Panginoon na babalik siyang muli, totoo na babalik siyang muli. Kung meron man nagsasabing napakatagal ng panahon na sinasabi yan, na babalik muli ang ating Panginoong si Jesus. Opo. Pero wag po tayong maghinawa sa paghihintay. Wag po tayong magsawa sa paghihintay. Patuloy lamang po tayong maghintay. Katulad po nitong pangyayari dito kay Noe. Hinintay niya po ang ating Panginoon. Po, siguro ay talagang pwedeng nainip din, po, yung kanya mga kasama, pero si Noe, tuloy-tuloy siyang nanampalataya sa Panginoon kasi yun ang sabi ng Diyos. Po. So kapag sinabi ng Diyos, talagang paniwalaan natin na mangyayari. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Po. So nakita po natin po na talagang naging masunurin si Noe sa ating Panginoon. Kaya ito po ang naging resulta sa kanya. Kaya nga mga kapatid, ang tanong nga po ay gaano po talaga ang ating pagsunod sa Panginoon? Opo. Gaano natin pinapahalagahan yung nararapat na pagsunod natin sa Panginoon? Po, so dito talagang si Yahweh po ang nagsara po ng pinto. No po? Si Yahweh po ang nagsara. So kapag ang Panginoon na ang nagsara ng pinto, wala nang pwedeng makapagbukas nito. So for 40 days and 40 nights, talagang bumaha po sa daigdig. Imagine yung di po ba just recent lang po yung baha po na idinulot ng bagyong Katrina, kung hindi ako nagkakamali. No po? Ay grabe po, lalo na po sa ibang lugar. At dito rin po sa Cavite, di po ba? Talagang naranasan po ang pagbaha. So imagine yung ilang araw lang yon. Kaya imagine po natin itong 40 days and 40 nights na walang habas po. Walang habas yung pagpapaulan ng Panginoon. So kaya po talagang lumaki ang tubig. Po, hanggang dumating na sa punto na lumutang na yung barko. Po, at patuloy pa ito sa paglaki hanggang sa pinakamataas na bundok nung panahon na iyon.
at tumaas pa po ito doon po sa pinakadulo o tip ng bundok, tumaas pa po yung tubig hanggang 7 metro. Kaya talagang nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Po kaya talagang nag-iba po, no? Pwedeng nag-iba talaga yung form, no po, nung mundo after nung flood. Po. So talagang si Noe lamang po at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bakit po? Dahil sa pagsunod sa Panginoon ni Noe. Kaya nga mga kapatid, talagang patuloy tayong maging masunurin sa Panginoon. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. Patuloy tayong maghintay sa Panginoon. Po. At dito po makikita po natin yung ark na sinasabi. Pero bago po yon, sabi dito sa Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Sabihin mo nga po, pinakinggan. Po, napakahalaga po talaga ng pakikinig sa ating Panginoon. So pinakinggan niya po, no, yung babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya nga mga kapatid po, matuto tayong makinig, matuto tayong sumunod kahit doon sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. So talagang may paghatol po ang Panginoon. Kaya nga, daigin po natin ng mabuti ang masama at huwag po nating gagantihan ng masama yung masamang ginagawa sa atin ng tao. Dahil may time po ng paghatol ng Diyos. Po, patuloy lang tayong magpahabag sa Panginoon at patuloy tayong maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, patuloy lang nating gawin yung ipinapagawa po ng Panginoon sa atin. Amen. So dito po sa ating pong pag-aaral, no po, yung iba po pag narinig natin yung word na ark, ito po talaga yung pumapasok sa atin na ark, yung ipinagawa po ng Panginoon kay Noah. No po? And pag din narinig natin yung word na ark, maaalala din natin yung the Ark of the Covenant. Pero alam niyo po ba na meron pa palang isa pang ark na sinasabi? Ito po yung small cradle na ginawa din po for Moses. No po? Ang tawag din po dito from Hebrew word, ang tawag din po dito ay ark or tava. No po? So, sabi po dito, Noah's ark was salvation from judgment and death. So Moses' basket or ark was deliverance from slavery and death. The Ark of the Covenant and Tabernacle of Meeting was a place where the people could be saved from the wages of sin and be put right with God through the elaborate Mosaic Covenant. Po. So talagang itong ark na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon po ay nagdulot ng kaligtasan po ng sangkatauhan po kasi na-saved po yung lahi po ni Seth. No po? Kasi nagmula si Noah kay Seth magmumula doon yung tagapagligtas. Amen? No po? So naligtas po yung pinagmulang lahi po ng ating Panginoong si Jesus. Kaya nga po yung arko na ito, nagdulot po ito ng kaligtasan po from judgment and death hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Amen? And then yung ark po na ginawa for Moses, po, nagdulot po ito ng deliverance from slavery and death po sa mga Israelita.
And then yung Ark of the Covenant po na ipinagawa din po ng ating Panginoon ay pinagawa po para po ang mga tao ay ma-put right with God through the elaborate Mosaic Covenant. Para po maging tama po ang paglapit ng tao sa Panginoon. Po, so talagang ibang klase po ang idinulot po ng kaligtasang ito ng Panginoon through the ark na ipinagawa din po ng Panginoon. Nakakamangha po, no? Salamat po sa Panginoon. Talagang hanggang ngayon ay nararanasan natin yung kaligtasan po na ating natamo mula pa nung unang panahon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Nawa po ay patuloy po na tayong matutong makinig. Sabihin mo nga, matutong makinig. Matuto tayong makinig sa sinasabi po ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon at kapag napakinggan po natin ito, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Today is a day of salvation. Huwag na po pagtagalin. Patuloyan ng lumapit sa Panginoon ng totohanan. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po na talagang naunawaan namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. At talagang may paghatol po sa sino mang nagre-reject ng inyong pagmamahal. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Kahabagan mo din po ang aming mga mahal sa buhay. Nawa po, makakilala din sila sa iyo. Salamat po sa palaging pagkakataon na ipinapagkaloob mo po sa aming lahat. Purihin ka po, Ama. Nawa, Panginoon, ay patuloyan mo pong tulungan ang aming daddy habang po siya ay nagmi-mission po sa Japan. Patuloyan mo pong hipuin ang puso ng mga tao doon na kanyang nakakasalamuha. Patuloyan mo ding hipuin, Panginoon, ang mga tao sa Bicol na pinagpuntahan po ng aming Pastor Lito at ng kanyang pamilya. Salamat, Panginoon. Patuloyan mo po silang magamit po sa lugar ng Bicol. Salamat din po, Ama, sa patuloyan mo pong pagkilos po sa buhay po ng bumubuo po ng pamilya po ng Miracle of Life. Salamat, aming Panginoon. Patuloyan po kaming maging pagpapala sa buhay ng mga taong makakasalamuhan natin sa buong araw na ito. Salamat din po sa pagtagpo mo po sa pangangailangan ng pamilya po ng Mama Len at patuloy ang pag-comfort po sa kanilang buong angkan. Maraming salamat din po sa patuloy ang himala mo po sa aming Mami Elma, kay Ellery, sa aming kapatid na Cherry, maging po kay Mama Lilia, sa amin pong si Papay, Panginoon. Patuloy po siyang paghimalaan, lingapin, patatagin at palakasin. Ganon din po sa patuloy ang himala mo po sa aming Daddy at Pastor Lito at sa aming pong mga mahal sa buhay kay Nanay Nelia, Panginoon. Patuloy mo din siyang i-comfort, patuloy mo din siyang patatagin at palakasin. Gayon din po, Panginoon, ang aming si Teacher Onay at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat din po sa patuloy mo pong pagpapatatag at pagpapalakas sa aming Nanay Lorna Gayas, maging sa aming Nanay Lorna Arguelles at sa kanyang pamilya. Sa patuloy mo ding pagpapatatag at pagpapalakas aming si Hazel at Christian, maging sa aming Ate Irene at sa kanyang mga anak, maging kay Sir Bob, Panginoon. Patuloy mo din pong patatagin at palakasin ang aming Nanay Vicky at ang kanyang buong pamilya. Ang aming Nanay Vilma at ang kanyang buong pamilya, maging ang aming Nanay Lemia, Panginoon. Patuloy mo po siyang paghimalaan at patuloy mong i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Salamat din po sa patuloy mo pong himala po, Panginoon. Sa mga kapatiran po, yes, ang aming kapatid na Crizzy at ang kanyang buong pamilya. Aming Kuya Bernie at ang kanyang buong pamilya. Maging ang aming Pastor June, ang mga kapatiran po from Apayao. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy pong nakatalaga po para po sa iyo.
At sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito, katagpuin mo po ang kanilang pangailangan. Yes, ang aming si Joanna at ang kanyang pamilya, si Lovely at ang kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po maging sa aming Teacher Bell, Sir Newell at sa kanilang si Noe. Maging sa aming kapatid, sa aming ate LP, Kuya Ogie, sa kanilang mga anak, especially kay Baby. Salamat po sa patuloy ang pagkilos mo po sa lahat po ng iyong mga anak na patuloy ang nagnanais po at nagde-desire na maparangalan ka sa buong araw na ito. Maraming salamat po, aming Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, sa iyo pong lahat ng pasasalamat, sa iyo pong lahat ng pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Yes, hello po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Daddy, patuloy po kayong pakaingatan ng ating Panginoon habang po kayo ay nandyan po sa Japan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Lito at ng kanyang buong angkan at ng kanyang pamilya na nasa Bicol. Salamat din po sa patuloy pagtagpo ng Panginoon sa inyo pong mga pangangailangan. Yes, patuloy din katagpuin ng Panginoon ang pangailangan po ng ating kapatid na Hazel at Christian, ng ating nanay Lorna, Gayas at ng inyo pong buong pamilya, maging ni Lovely at ang kanyang buong pamilya. Hello po Nanay Vicky. Salamat din po sa inyo pong buong pamilya. Salamat din po sa buhay po ng ating kapatid na Mercy del Carmen Lomoc. Patuloy din pong katagpuin ng Panginoon ang inyo pong pangailangan. Gayon din po ang ating Ate Erin at ang inyo pong mga anak at ang mga mahal mo po sa buhay. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena Pascual, Kuya Randy, ng inyo pong mga anak at ng incoming baby. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Nelia, ng mga mahal po sa buhay ng Daddy. Yes, Mami Elma, maraming salamat din po sa Panginoon sa inyo pong buhay at sa mahal mo po sa buhay. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatiran na nasa Apayao. Yes, sa ating si Joanna, Mare, maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng ating Teacher Onay at ang kanyang buong pamilya, maging ni Hede at ng kanyang buong pamilya. Hello po Kuya Bernie at sa mga kapatiran po from Apayao, maging sa ating kapatid na Angel Panganiban, Nanay Lemia, patuloy po kayong paghimalaan ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa bumubuo po ng pamilya ng Miracle of Life and from other fellowship na nakakasama po natin sa ating araw-araw na online Bible study. Araw-araw po ito at 7:30 a.m. And hello din po sa mga kapatiran po na nasa Japan. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.